Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. At yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Ganda natin, insecure. Siguro takot, paranoia, siguro. Kasi di ba pag ikaw ay nakapulburon. Hindi siguro, paranoia talaga yan. Unang-una, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoia. Okay, game. Dito sa video na to, focus lang ho tayo diyan sa press con netong si Vice President Sara Duterte diyan sa Pandesal Forum sa Kamuning Bakery Cafe. Pero bago yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa press con na to ni VP. Game. For gracing this civic and cultural activity. Welcome to everyone. Thank you. Okay. Palakpakan si Bibi. Yung mga ibang media friends natin, ma'am. Yan talaga matalino yan. Hindi lutang ang utak niyan, di kagaya ni Marcos Jr. I'd like to ask some questions to you. Feel free to raise your hand or text me yung mga tao na gusto magtanong. One of the persons who want to ask, tinext sa akin at tong tao dito, ma'am, ano daw ang favorite palaman niya sa pandesal? And do you have any stories from your father or your mother? Ay, by the way, ma'am, one of the most humble customers namin dito, yung nanay ninyo bumili dito. Kaya, do you have any stories about pandesal? Anong palaman ninyo paborito, ma'am? Hello, thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now, China has pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and e-commerce also lessons. So what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Yes. Poverty, hunger. Well, I see, sir, that in the People's Republic of China, there's really a plan on how to uplift the citizens from poverty. And that is very important, that there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. First one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education.
and not just the education that we see now, but modernization of education as well. It has to evolve with the changing times. And then next is food security. It is important that the state invests in modernization and assisted farming. So sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital to the farmers to give them the start-up. And then it has to be state farming as well, so that we get to use all the available lands, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Thank you, Vice President. May nag-question Hindi, dito. hindi yun ang solusyon. Dapat magbenta tayo ng 20 pesos na bigas. 3 people. What is kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope ho, ma'am? And what lessons can we learn from the way you cope ho? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry lang. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Every day na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog na buhok sa ulo ko. Tapos alam ko yun, kasi di ba, nag-shampoo tayo, Tapos pag ganun mo, sasama lahat yun, di ba? Kasi lalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, binibigyan ko siya. Tapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos ikitingnan ko. Na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa, kasi nahuhulog yung... So yan yung crisis natin, sir. Aging po, ang crisis. Tapos, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yun. Medyo hindi na siya active. Hindi na active ba? Snappy yung galaw. Napansin ko din yun kasi nagmamotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yun, hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yun ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako bakit ako inaatake. Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos
administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. It took me a while to realize my worth and value as a government official, na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin. Kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace, na parang wag din yung gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Very unique ang sinabi niyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Galing, saka professional, maganda rin. Galing. Advice ko yung mga sinabi niyo. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro, vitamins ko, yes, ang maintenance ko isa lang. Ang vitamins ko, 1,000. wow. Ay, So take vitamins, don't forget. vitamins ko isang piraso lang. Ay ang maintenance ko isang piraso lang. Ang vitamins ko 1,000 yan. Kung ano-ano nang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. Buti na lang lininaw ni BP yun. Kung hindi, ititwist naman ng mga media yun. Ang vitamins ko 1,000. Tapos sasabihin, naku, talagang ito si Sarah, pera vitamins niya. Di ba? Ganyan yung mga media na yan eh. Uunahan na ho natin ha. Baka kung saan nyo pa marinig. Si Mr. One of the earliest. Yes. Pagkibigay naman kay Mr. Ian ng GMA 7, one of the earliest to come here. Mention your name ulit at kilala na kayo ni BP. Microphone, Alisa. Good morning po. Kunin na po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga allegation ng corruption sa pag-agapan po nila sa Office of the President okay dun sa mga flood control projects. Yan. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation po at inquiry po sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pala ang special pala. Kasi nga yung ICI na yan, napakalaking kabulustugan yan. Wala akong mangyayari dyan sa ICI na yan. Hindi ko mai-implicate. Matakin nyo, alam na niya na sigurado hindi aabot sa Malacanang yung investigasyon na yan. Alam na ho niya kaagad Pambihira alam niya na Pagka alam niya na, isa lang ibig sabihin nun. Di ba?
Yung mga nagpakasangkapan sa kanya dyan sa ICI, ito matindi ho dito mga kababayan. Pinagnakawan na tayo, tapos binayaran yung mga tao na mag-iimbestiga para pagtakpan sila. Ay, nako, kapalaran ng Pilipino, nakakalungkot. Napakasagwa ho ng kapalaran natin. Yung perang ninakaw nila, yun ang gagamitin lang pambayad para doon sa mga mag-iimbestiga. Kasi bahala kayo ng bayad dyan eh. Sinong pinakamalaki magbayad? Sila, siya, si absuelto. Yung hindi uuwi sa Pilipinas, sorry na lang. Doon sa mga nasa ibang bansa na hindi uuwi dito na pinapauwi. Dahil lang kayo ang pinaka-convenient na gawing fall guy. Scapegoating, ika nga, di ba? Doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective po siya state witness o sa mga flood control projects po? So, pakilakas ulit. Tungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness means former Former speaker. Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay magiging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you. Isang Manila Times. Ma'am, good morning po. Isa pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po, kapapasok lang po ng balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano masabi niyo dito sa parang saka, do you think, ma'am, itutulong po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niya si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot, tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang mga kasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, baka ituro lahat ng nakakalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin. Yung blood control project. Kasi kung hindi aabot sa BBM, baka kayo yung ituro, ma'am, ng mga sinasabi nyo. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OBP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project daan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am,
if you're a bread or tinapay, anong bread Kung po kayo? tinapay lang kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Santiago? Ito talaga. Taga Manila Times pa ganun. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Zaldico. Zaldico. Definitely, hindi sila tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Ako. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Paborito pala ni Bibi, ensaymada eh, no? Last question. Last question. Ay, si sorry, may isa dyan si Mr. Jason. Last question. Isa number 1 fan mo siya. Yes, nakasama. I'm Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga issue ng korupsyon o katulungan. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman o ba BBM o ba Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Yun. Ang follow-up question sa sinabi ni President Marcos, he said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong tanggalin. Yan ang sinasabi ko. Diba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang